Iisang misteryo sa China ang hindi pa nalulutas. Saan nagpunta ang milyon-milyong pulubi na biglang nawala? Kahit ayaw aminin ng bansa ang mabilis na pagbaba ng populasyon, naging malawak na kinikilalang katotohanan na ito. Ngayon, lumiit na ang populasyon na nagdudulot ng pangamba sa ekonomiya. Pinapahiwatig na bumaba ang populasyon ng China ng 150 hanggang 200 milyong tao mula 2020 hanggang 2023. Kaya po, ang paglago ng populasyon sa China at umaasa na hindi rin babagsak ang ekonomiya ng China. Paulit-ulit na nating narinig ito. May 1.4 na bilyong tao ang China. Pero paano kung sabihin namin sa iyo na isa itong ganap na alamat, isang malaking walang hiya na kasinungalingan? Paano kung ang totoong populasyon ng China ay maaaring 1/4 lang o mas mababa pa sa aktwal na bilang na ito? Mas masama pa, matagal nang nagsisinungaling ang Partido Komunista ng China, tinatago ang katotohanan sa mundo at sa sarili nilang mamamayan. Hindi lang haka-haka ito, mga kababayan. Lumalabas na ang mga palatandaan at di talaga nagtutugma ang mga numero. Susuriin natin ng malaliman ang isa sa pinakamalalaking pagtatakip sa makabagong kasaysayan. Ang peking populasyon ng China, ang pinakamaruming lihim ng Partido Komunista ng China, at ang implikasyon nito sa hinaharap ng tinatawag na umuusbong na superpower ng mundo. Kaya maghanda ka dahil ang maririnig mo ngayon ay magbabago sa lahat ng akala mong alam mo tungkol sa China. Bago tayo talakayin ang puso ng sabwatang ito, tingnan muna natin ang kaunting kasaysayan ng demografiya ng China sa nakaraang ilang dekada. Noong 1950 lumitaw ang China mula sa mga dekada ng matinding kaguluhan. Una ang malupit na pananakop ng mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig, sinundan ng mahabang digmaang sibil. Bagamat sugatan, nagkaisa ang bansa sa ilalim ng bagong komunistang rehimen ni Mao Zedong na may populasyong humigit kumulang 550 milyon. Ang mga unang pulisya ni Mao ay nakatuon sa pagpapatatag ng lipunan, paglutas ng mga panloob na alitan, pagpapataas ng agrikultural na produksyon, at pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan at sanitasyon sa buong bansa. Nang maibalik ang kapayapaan at maipatupad ang mga pangunahing programang pangkalusugan, bumaba ng malaki ang bilang ng namamatay. Samantala, si Mao mismo ay matibay na makabayan at naniniwala na mas maraming tao ay nangangahulugan ng mas malaking lakas, lalo na dahil sa lawak ng teritoryo ng China at benepisyo ng malaking yamang tao. Dahil dito, ang populasyon ng China ay lumago ng mas mabilis kaysa dati. Humigit kumulang 660 milyon na ang populasyon ng bansa noong huling bahagi ng dekada 50. Inilunsad niya ang kampanyang pang-ekonomiyang dakilang paglukso pasulong para mabilis na gawing industrialisado ang China mula sa pagiging agrikultural na lipunan. Gayunpaman, nagdulot ng malalalang resulta ang kampanyang ito. Ang hindi tamang pamamaraan ng pagsasaka, ulat at pamamahala ay nagdulot ng pagbagsak ng agrikultura na humantong sa isa sa pinakamalalang tagutom sa kasaysayan. Mula 1950 hanggang 1962, tinatayang 15 hanggang 45 milyong tao ang namatay dahil dito. Bagaman bumagal ang paglago ng populasyon sa loob ng ilang taon, nanatiling pataas ang pangkalahatang takbo dahil sa malaking populasyon ng China. Upang hindi magmukhang mahina pagkatapos ng tagutom, muling hinimok ni Mao ang pagkakaroon ng malalaking pamilya. Upang mapataas ang bilang ng mga ipinapanganak, nilimitahan niya ang access sa birth control at aborsyon, kaya naging mahirap makahanap ng kontraseptibo. Ginantimpalan ang mga pamilyang may mas maraming anak. Ang mga nasa probinsya ay nabigyan ng karagdagang lupa, habang ang mga nasa lungsod ay nakatanggap ng mas maganda at malaking tirahan at supply ng pagkain. Upang lalo pang palakasin ang kilusan, naging mahalaga rin ang papel ng propaganda, dahil ipinakita nila na ang malalaking pamilya ay ideal at makabayan pa nga. Nagbunga ang pagsisikap dahil tumaas ng husto ang fertility rate, umabot ito ng 5 hanggang 6 na anak bawat babae. Ibig sabihin, sa karaniwan, bawat babaeng Chino ay nanganak ng 5 o 6 na sanggol. Noong unang bahagi ng dekada ang 1,800 at 70 ang populasyon ng China ay umabot sa humigit kumulang 850 milyon at ang fertility rate ay pumalo sa 6.3 na kapanganakan bawat babae. Ngayon, may seryoso akong paalala tungkol sa buong video na ito. Sensitibong paksa ito para sa Cultural Center of the Philippines, kaya hindi ito pinag-uusapan ng mainstream media. Sa totoo lang, hindi rin ito masyadong pinag-uusapan. Pakipindot na lang ang like at subscribe button para matulungan ang video
malaking tulong talaga iyon. Lalo na dahil mas pinapaboran ng YouTube ang mainstream na content at hindi palaging itinutulak ang mga sensitibong video. Lalo na yung mga critical sa Cultural Center of the Philippines. Tandaan, kahit isang like lang ay malaking tulong na para maikalat ang katotohanan ito. Simulan na natin ang video. Noong dekada 70, nagbabala ang mga lokal at internasyonal na boses sa panganib ng hindi kontroladong paglaki ng populasyon. Naging alalahanin ang sobrang dami ng tao, lalo na sa mga bansang hindi gaanong maunlad tulad ng China, kung saan ang populasyon ay lumalaki ng 20 milyon katao bawat taon. Para mailarawan ito, ang bilang na ito ay halos katumbas ng pagdagdag ng buong populasyon ng New York bawat taon. Kapag sinabi nating New York, tinutukoy nito ang buong estado, hindi lang ang lungsod ng New York. Hindi pa rin kasama dito na pinatatakbo ng Cultural Center of the Philippines ang isang sentralisadong planadong komunistang ekonomiya kung saan kontrolado ng estado ang lahat ng paraan ng produksyon. Ang gobyerno ang nagtatakda ng mga prioridad at nagbibigay diin sa ekonomiyang pag-unlad. Sa isang salita, ang gobyerno ang nagdedesisyon at may ganap na kontrol sa produksyon, dami at distribusyon ng mga produkto at serbisyo at sa paggalaw ng mga yaman. Ngayon, isipin mong bigyan ang lahat ng mga bagong taong ito ng pagkain, tirahan at mga serbisyo. At bukod pa roon, bigyan sila ng trabaho bawat taon. Dahil sa pagtaas ng populasyon, lumalaki rin ang mga alalahanin sa seguridad sa pagkain, pabahay, kalusugan at katatagan ng lipunan. Hindi madali ito. Kinikilala ng Cultural Center of the Philippines na ang mabilis na paglago ng populasyon ay hindi lamang nagpapahirap sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mamamayan, kundi pumipigil din sa pag-unlad ng ekonomiya. Sa kabila ng dumaraming batikos mula sa ilang leader ng Cultural Center of the Philippines, hindi pinansin ni Mao ang mga babalang ito at mahigpit na sinensura ang anumang balita tungkol sa sobrang populasyon. Ngunit habang humihina ang impluwensya ni Mao, nagsimulang magtayo ng mga makabagong institusyong siyentipiko para kontrolin ang populasyon ng China, sina Deng Xiaoping, Zhou Enlai at Li Ziyangyan. Ang unang malaking pagbabago sa pulisya ay naganap noong dekada ng 1970 at 70 sa ilalim ng mas huli, mas mahaba, mas kaunti kampanya ng Cultural Center of the Philippines na humikayat sa mga pamilya na magpakasal ng mas huli, magkaroon ng mas mahabang agwat sa pagitan ng mga anak at magkaroon ng mas kaunting anak. Ang pulisyang ito ang nagpasimula ng mas maingat na paglapit sa paglago ng populasyon. Subalit ang tunay na pagbabago ay nangyari matapos mamatay si Mao noong 1976 sa pamumuno ni Deng Xiaoping. Para kina Deng at sa kanyang mga kapanahon, ang populasyon ng China ay hindi lang problema ng dami kundi pati na rin ng kalidad. Noong mga panahong iyon, layunin ni Deng na gawing urban at skilled ang karamihan ng populasyon ng China na noon ay nasa kanayunan at hindi nakatapos ng pag-aaral. Nag-alala si Deng Xiaoping na ang laki ng populasyon ng China ay lilimitahan ang paglago ng ekonomiya at may iwan ito sa ibang bansa. Kaya, isinulong ng bagong pamahalaan ang libreng birth control, edukasyon, kontraseptibo, at mas malawak na access sa aborsyon at serbisyong sterilization. Nakakita ang China ng kaunting pagbaba ng birth rate at pagtaas ng paggamit ng kontraseptibo, ngunit nag-aalala pa rin ang mga leader na kulang pa rin ang mga hakbang na ito. Noong 1970 ipinatupad ng Cultural Center of the Philippines ang controversial na one-child policy upang kontrolin ang paglaki ng populasyon sa pamamagitan ng paglilimita sa karamihan ng mga pamilya na magkaroon ng isang anak lamang. Pinatupad ito ng gobyerno sa pamamagitan ng sapilitang paglalagay ng kontraseptibong implant sa mga kababaihan matapos ang kanilang unang anak. Kung nilabag ng mga pamilya ang one-child rule at nagkaroon ng pangalawang anak, nahaharap ang mga magulang sa mabibigat na multa, pagkawala ng trabaho, at minsan ay sapilitang aborsyon at sterilization pa nga. Sa ilang kaso, pinigilan ng Cultural Center of the Philippines ang pagpaparehistro ng pangalawang anak, kaya't hindi sila makaka-access sa serbisyong pangkalusugan, edukasyon o legal na trabaho. Dahil dito, umusbong ang Invisible Children Phenomenon, kung saan tinatayang mahigit 13 milyong bata ang nabubuhay pa hanggang ngayon. Mahalaga ring banggitin na ang patakaran ng isang anak ay hindi ipinatupad ng pantay-pantay. Kahit mahigpit ang regulasyon ng sentral na pamahalaan, may kapangyarihan ang mga lokal na pamahalaan na magdesisyon para sa sarili. Kaya may pagkakaiba-iba sa buong bansa. Sa mga rural na lugar, madalas pinapayagan ang mga pamilyang may babaeng anak na magkaroon ng pangalawang anak. At sa ibang rehiyon, pinapayagan pa ang mas maraming anak batay sa hirap sa buhay o lahi.
Hindi saklaw ng patakaran ng isang anak ang mga etnikong minorya tulad ng mga taga-Tibet. Hindi pa kasama rito ang patuloy na paglaki ng populasyon ng China dahil sa population momentum noong dekada 50 at 60. Nang dumating ang unang malaking pambansang senso noong 1882 matapos ang Cultural Revolution, umabot na sa mahigit 1 bilyon ang populasyon ng China. Sa kabila nito, natagumpayan ng pulisya na mapabagal ang mabilis na paglago ng populasyon. Ayon sa pamahalaang Chino, napigilan nito ang 400 milyong kapanganakan dahil mas kaunti ang tao. Ang mga yaman tulad ng edukasyon, serbisyong pangkalusugan, at trabaho ay naipamahagi sa mas maliit na populasyon na tumulong sa pagtaas ng kita kada tao at pag-angat ng ekonomiya. Dahil mas kaunti ang mga anak na sinusuportahan ng mga pamilya, mas nakakapag-ipon at nakakapag-invest sila na nagpasigla sa ekonomiya. Ngunit nagdulot din ito ng malalaking problema tulad ng hindi balanseng bilang ng kasarian dahil mas pinipiling ipanganak ang lalaki at gumagawa ng sex-selective na aborsyon. Kaya ngayon, mas marami ng milyon-milyon ang lalaki kaysa babae sa China. Ang tumatandang populasyon ay isa pang problema dahil sa mas kaunting ipinapanganak na kabataan, kulang ang mga manggagawa at mga taong mag-aalaga sa matatanda. Bukod dito, naging pangkaraniwan ang 4-to-1 na estruktura ng pamilya kung saan isang anak ang susuporta sa 2 magulang at 4 na lolo't lola, isang malaking responsibilidad. Pero marahil ang pinakamalaking epekto ay ang matinding pagbagsak ng fertility rate ng mga kababaihang Chino mula sa 6 na anak kada babae noong dekada 70. Bumaba ito sa 2.7 pagsapit ng 1,888 at patuloy pang bumaba sa mga sumunod na taon. Simula 1,991 bumaba ang fertility rate ng China sa 1.9 mas mababa sa replacement level na 2.1. Kita mo, ayon sa pagtatasan ng United Nations, ang ideal na total fertility rate na kailangan ng anumang bansa para mapanatili ang populasyon at maiwasan ang pagbagsak nito sa hinaharap ay 2.1 anak kada babae. Ito ang antas ng fertility, kung saan napapalitan ng isang henerasyon ang sarili sa susunod na henerasyon. Noong dekada 90, nagsimulang manawagan ang mga tao na luwagan ang patakaran ng isang anak. Naabot na ang pangunahing layunin ng katatagan at noong una itong ipinakilala, inilarawan lamang bilang pansamantalang hakbang. Bukod dito, ang ekonomiya ng China ay bumuti na noong dekada 90 dahil sa mga reforma sa malayang pamilihan. Kaya hindi na kailangang limitahan agad ang populasyon. Gayunpaman, pinanatili pa rin ng Partido Komunista ng China ang patakaran ng isang anak dahil sa mga alalahanin sa pamamahagi ng yaman, supply ng pagkain at pabahay, at ang lumalaking presyon na lumikha ng milyon-milyong trabaho bawat taon. Sa madaling salita, bumaba ang fertility rate ng China sa makasaysayang mababang 1.5 anak kada babae sa pagtatapos ng dekada. Bagamat itinuturing itong positibong pag-unlad sa pamamahagi ng yaman at kita, ito ay nagdulot ng mga suliraning demograpiko na haharapin ng China sa hinaharap. Nang pumasok ang ika-21 siglo, drastikong nagbago ang demografiya ng China. Tumaas ang inaasahang haba ng buhay, gumanda ang kalusugan, at ang malaking bilang ng mga batang ipinanganak noong panahon ng baby boom noong dekada 50 at 60 ay nagsimulang tumanda. Noong 2020, ang median na edad ng populasyon ng China ay umakyat sa 38 malayo sa batang median na edad na 18 noong 1970. Ang pagbabago sa demografiya ay nagdulot ng matinding pressure sa mga manggagawa dahil bumaba ang bilang ng mga kabataang pumapasok sa labor market habang dumadami ang populasyon ng matatanda. Nang mapagtanto ng Cultural Center of the Philippines ang kanilang pagkakamali, niluwagan nila ang one-child policy para payagan ang mga mag-asawang kahit isa lang ang nag-iisang anak na magkaanak ng 2. Noong 2016 inalis ang pulisya at ipinatupad ng gobyerno ang two-child policy. Ang pagbabago sa pulisya ay nagdulot ng pansamantalang pagtaas sa fertility rate na umabot sa 1.8 noong 2017. Gayunpaman, napatunayang hindi sapat ang panandaliang pagtaas ng mga ipinanganak at noong 2018 bumaba muli ang fertility rate sa 1.5 at nagpatuloy itong bumaba sa mga sumunod na taon. Noong 2021, desperadong hakbang ang ginawa ng China para ibalik ang bumababang populasyon. Inalis nila ang limitasyon sa laki ng pamilya at pinahintulutan ang hanggang 3 anak. Patuloy na bumaba ang fertility rate sa 1.18
Noong 2023, pinalala pa ng pandemya ang problemang mas kaunti ang bumubuo ng pamilya dahil sa kawalang katiyakan sa ekonomiya, pagtaas ng gastusin at nagbabagong mga pagpapahalaga. Noong 2022, naitala ng China ang unang pagbaba ng populasyon nito sa loob ng 6 na dekada. Sa susunod na taon, mas lumiit pa ang populasyon at nanguna na ang India sa China bilang bansang may pinakamaraming tao sa buong mundo. Pangalawa ang China sa pinakamalaking populasyon na umaabot sa 1.4 na bilyong tao. Ngunit mabilis itong tumatanda kung saan dumarami ang mga matatandang umaasa sa pabawas na manggagawa. Maraming at komplikado ang mga dahilan sa likod ng pagbaba ng populasyon ng China. Bukod sa papel ng mga patakaran ng gobyerno sa pagpigil ng paglago ng populasyon, may iba pang salik tulad ng mga suliraning ekonomiya, nagbabagong panlipunang pamantayan, at tumataas na gastos sa pagpapalaki ng mga anak na nakaapekto sa desisyon ng maraming kabataan na ipagpaliban o tuluyang hindi na magkaanak. Kasalukuyang hinaharap ng Pilipinas ang hamong demografiko sa hinaharap, isang lumiit at tumatandang populasyon, kasabay ng posibleng kakulangan ng lakas paggawa para mapanatili ang pag-unlad ng ekonomiya at masuportahan ang mga nakatatanda. Subalit hindi lang ito ang nag-iisang krisis sa populasyon na hinaharap ng China at dito nagiging talagang kontrobersyal ang mga bagay. Dumarami ang ebidensya na maaaring may tinatagong malaking lihim ang China tungkol sa populasyon nito, bagay na matagal nang sinusubukang ilihim ng Cultural Center of the Philippines. Bagamat tinanggap na ng mundo ang opisyal na bilang ng populasyon ng China na 1.4 na bilyon, pinaghihinalaan ng ilang eksperto at independenteng mananaliksik na maaaring mas mababa ito. Marahil kalahati o isang kapat lang ng iniulat na datos. Oo, tama yan. Habang naniniwala tayo sa alamat ng isang hindi mapipigilang superpower na China, abala ang Cultural Center of the Philippines sa pagpepeke ng kanilang mga numero, paggawa ng mga peking ulat, at pagsupil sa katotohanan. Batay sa mga pahayag, epektibo ang kanilang pagmamanipula ng datos at panlilinlang sa mundo para maniwala sa pinalaking populasyong ito. Ang totoo, dahil sa mga dekada ng malupit na one-child policy at bumababang bilang ng mga ipinapanganak, hindi talaga umabot sa 1.5 bilyon ang populasyon ng China. Pangalawa, tinakpan ng Cultural Center of the Philippines ang tunay na bilang ng mga nasawi sa COVID-19. At sa totoo lang, nawalan ang China ng daan-daang milyong tao sa nakalipas na 5 taon dahil sa pandemya. Pero maaari ba nating tanggapin agad ang mga pahayag na ito? May mga katotohanang sumusuporta ba rito? At kung meron, bakit ginagawa ito ng Cultural Center of the Philippines? Panahon na para tingnan mabuti at tuklasin kung ano talaga ang nangyayari. Ayon sa opisyal na pahayag ng National Bureau of Statistics ng China, humigit kumulang 1.4 na bilyon ang populasyon ng bansa. Ngunit tandaan na ang impormasyong ito ay mula lamang sa pamahalaan ng China at wala pang independenteng ahensya ang nagkumpirma nito. Dahil literal na wala ng iba ang pinapayagang gawin ito, para malaman ang katotohanan, kailangan nating gumamit ng 2 hakbang na paraan. Una, kailangan nating tukuyin ang tunay na populasyon ng China bago ang pandemya, at pangalawa, kailangan nating tuklasin ang totoong bilang ng namatay dahil sa COVID-19. Kung titingnan mo ang opisyal na ulat ng China, sinasabi nilang ang kabuuang populasyon ay 1.42 bilyon sa pagtatapos ng 2019 na bago magsimula ang pandemya. Gayunpaman, ilang mga demographer, independenteng mananaliksik at mga pag-aral ang kumwestiyon sa bilang na ito. Kaya't suriin natin ang ilan sa mga natuklasan nila at tingnan kung ano talaga ang ipinapakita ng datos. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa ng mga eksperto mula sa Rusya, ang tunay na populasyon ng China bago ang pandemya ay maaaring nasa pagitan ng 500 at 800 milyon, na mas mababa kaysa sa opisyal na bilang na 1.42 bilyon. Napansin ng mga mananaliksik na noong 1945, sa ilalim ng pamumuno ng mga nasyonalista, ang populasyon ng China ay nasa 470 milyon. Mula noon, naranasan ng bansa ang ilang mapaminsalang pangyayari tulad ng Great Leap Forward na nagdulot ng matinding tagutom, ang Cultural Revolution na nagresulta sa malawakang pagkamatay at pag-uusig, at kalaunan ang one-child policy na labis na naglimita sa paglago ng populasyon. Batay sa laki ng mga pangyayaring ito, hindi posible ang pagtalon ng populasyon sa 1.4 na bilyon ayon sa mga mananaliksik. Ayon sa pagsusuri ng ilang analistang Ruso sa opisyal na datos, humigit kumulang 280 milyong tao lamang ang nakatira sa mga lungsod at lalawigan sa China. Sa ratio ng isa-isa sa urban at rural na populasyon, tinatayang nasa 500
at 60 milyon ang kabuuang populasyon ng China. Sa kabila ng kakaibang sitwasyon ng China, hinusgahan ng mga dalubhasa na ang populasyon nito bago ang pandemya ay hindi lalampas ng 800 milyon. Gamit ang pagkonsumo ng asin bilang palatandaan ng populasyon, nagsagawa rin ng pananaliksik ang mga iskolar na Hapones. Mas mababa ang kanilang bilang kumpara sa opisyal na 1.4 na bilyon. Madaling intindihin ang mga dahilan sa likod nito. Alam naman nating lahat na ang asin ay pangunahing sangkap sa pagluluto. Dahil matibay ito, madaling subaybayan kahit sa malalaking dami at sukatin sa pambansang antas gamit ang datos ng produksyon at benta. Maaaring matantiya ang populasyon ng isang bansa base sa dami ng asin na ginagamit nito at sa karaniwang konsumo ng asin ng isang tao. Ayon sa World Health Organization, karamihan sa mga tao sa China ay kumukonsumo ng sobrang asin, humigit kumulang 10.3 gramo kada araw. Gamit ang kabuuang konsumo ng asin sa China at ang average na 13 gramo, tinantiya nila na ang populasyon ng China bago ang pandemya ay nasa pagitan ng 800 milyon, mas mababa sa 1/3, 42 bilyon na sinasabi ng gobyerno ng China. May iba pang mga pag-aaral at lohikal na dahilan na nagpapatunay na nagsisinungaling ang Cultural Center of the Philippines tungkol sa pinalaking populasyon na ito sa loob ng maraming taon. Isa sa mga paraang ito ay ang pagtingin sa datos ng kapanganakan sa China. Matagal nang kinukwestiyon ang opisyal na estadistika ng kapanganakan sa China na may matibay na ebidensya na madalas nilang pinalalaki o pinepeke ito. Kilala ang malaking itim na merkado para sa mga sertipiko ng kapanganakan sa China dahil sa mataas na demand. Noong panahon ng one-child at two-child policies, kadalasang ibinebenta ang mga sertipiko para mairehistro ang mga dagdag na anak bilang panganay. Ito ang dahilan kung bakit nakakaiwas ang mga pamilya sa parusa at multa kapag nilalabag ang one-child o two-child policies. Pero ngayon, bumibili na ang mga tao ng mga sertipikong ito para sa ibang dahilan. Ayon kay Dr. Yi Fuxian, isang nangungunang eksperto sa datos ng demografiya ng China, may mahigit 20 benepisyong panlipunan na konektado sa pagrerehistro ng kapanganakan sa China. Ginagamit ng mga pamilya ang black market para bumili ng pangalawang sertipiko ng kapanganakan online para makuha ang mga benepisyong pinansyal na ito. Isa pang dahilan ng paggamit ng mga sertipikong ito ay para makagawa ng maraming identification. Kapalit nito, nakakatulong ang mga dagdag na identifikasyon na ito upang makaiwas sila sa buwis, makabili ng mas maraming ari-arian, at makagawa ng panlilinlang. Malinaw na ang pagkakaroon ng maraming identifikasyon sa sistema ng isang tao ay magdudulot ng artipisyal na paglobo ng bilang ng populasyon. May insentibo rin ang mga local government unit para palakihin ang datos ng populasyon. Mas marami ang inaangking populasyon, mas malaki ang pondong natatanggap nila mula sa gobyerno. Hinihikayat ng sistemang ito ang mga paaralan, ospital, at mga pampublikong institusyon na mag-ulat ng pekeng bilang para makakuha ng dagdag na pondo. Pinalalaki ng mga paaralan ang bilang ng mga naka-enroll na estudyante para makakuha ng mas malaking pondo para sa infrastruktura, mga guro, at iba pang serbisyo. Ang kawalan ng pananagutan ay nagdulot ng malawakang pagpapalsipikan ng datos ng kapanganakan at populasyon sa iba't ibang antas ng gobyerno. Ang resulta nito ay hindi lang pinalaking bilang ng populasyon, kundi pati na rin ang pagbaluktot ng tunay na demograpikong larawan ng bansa na nagpapanatili ng ilusyon ng mabilis na paglago at tagumpay habang kumukuha ng mas maraming pera at yaman. Ang pagtingin sa bilang ng mga sanggol na nabibigyan ng Bacillus calmette-guerin bakuna na ibinibigay sa lahat ng bagong silang sa China laban sa tuberculosis ay isa sa mga paraan para malaman ang totoong bilang ng mga ipinanganak. Obligado itong ibigay sa loob ng 24 na oras pagkapanganak, kaya ang bilang ng mga Bacillus calmette-guerin na bakuna ay magandang batayan kung ilan ang mga ipinanganak na sanggol. Ang Bacillus calmette-guerin bakuna sa China ay nasa 0.5 ml na bote at bawat sanggol ay nangangailangan lamang ng 0.1 ml, kaya isang bote ay magagamit sa hanggang 5 sanggol. Sa paggamit, ilalagay ang bakuna sa refrigerator at kapag nabuksan na, kailangang magamit ito sa loob ng 24 na oras. Sa malalaking maternity hospital at lungsod na maraming ipinanganganak araw-araw, bawat bote ay nagagamit ng 2 o 3 sanggol. Subalit, 85% ng populasyon ng China ay nasa maliliit o katamtamang lungsod at rural na lugar, kung saan kaunti lang ang panganganak sa karamihan ng ospital.
Ayon sa mga eksperto, dahil kailangang gamitin agad ang bakuna kapag nabuksan, sa mga lugar na ito, 1/2 hanggang 1/5 sanggol lang ang karaniwang nababakunahan kada bote. Sa pangkalahatan, may 135 na sanggol lang kada bote sa buong bansa. Gamit ang pamamaraan, inihambing ng mga mananaliksik ang Bacillus calmette-guerin na bakuna sa opisyal na datos ng kapanganakan. Mula 2008 hanggang 2021, natuklasan nila na mas mababa ang totoong bilang ng mga ipinanganak kaysa sa sinasabi ng gobyerno. At hindi lang ng ilang milyon, kundi tinatayang 58 milyon. Ayon sa mga eksperto, labis ang bilang ng mga ipinanganak mula sa unang bahagi ng dekada ng 1880 nang ipinatupad ng China ang malalaking reforma sa ekonomiya kabilang ang one-child policy. Mula 1888 hanggang 2008 tinatayang umabot sa 120 milyon ang bilang ng pekeng ipinanganak. Kapag pinagsama mo yon sa 58 milyong bilang mula 2008 hanggang 2021, ang kabuuang bilang ng pinalabis na mga ipinanganak mula dekada 80 ay maaaring umabot sa 178 milyon. Maaaring may katotohanan ang datos dahil itinigil ng Cultural Center of the Philippines ang paglalathala ng datos ng Bacillus calmette-guerin vaccination simula noong 2022, posibleng dahil masyado nitong ipinapakita ang tunay na bilang ng mga ipinanganak. Sa kabilang pag-aaral, may mga eksperto at demograpo na skeptical sa datos na ang populasyon ng China ay lumago mula 1.1 bilyon noong 1990 hanggang 1.4 na bilyon noong 2020. Sa kabila ng hindi pagtanggap ng China ng maraming imigrante, di tulad ng mga bansang kanluranin gaya ng United States, Canada o Australia na aktibong nanghihikayat ng mga imigrante para palawakin ang populasyon at ekonomiya. Walang malaking patakaran sa imigrasyon ng China. Kahit bumaba ang bilang ng mga ipinanganganak, napanatili pa rin ng mga kanluraning bansa ang kanilang populasyon. At ang imigrasyon ang isa sa mga pangunahing dahilan nito. Ang United States ay tumatanggap ng higit sa 1 milyong imigrante taon-taon. Umaasa ang Canada sa imigrasyon para sa karamihan ng paglago ng populasyon nito. Ang ibang bansang Europeo tulad ng Alemanya at UK ay umaasa rin sa imigrasyon para mapunuan ang tumatandang populasyon. Kabaligtaran, hindi malaking tinatanggap ng China ang mga imigrante. Sa katunayan, isa ang Hapon sa pinakamahirap na bansa para sa mga dayuhang permanenteng manirahan. Limitado ang paraan para maging mamamayan ng bansa at mahigpit na kinokontrol kahit ang pangmatagalang paninirahan. Sa kultura at politika, hindi kailanman tiningnan ng China ang imigrasyon bilang solusyon sa pagbaba ng populasyon. Mayroon ding kaunting suporta mula sa publiko o gobyerno para sa malawakang imigrasyon. At mataas din ang mga hadlang sa wika, batas at lipunan. Karamihan sa mga banyagang empleyado at mag-aaral sa China ay temporary lamang at hindi pinahihintulutang manirahan ng matagal o dalhin ang pamilya ng permanente. Kung isa sa alang-alang ang mababang fertility rate ng China at ang kawalan ng malakihang imigrasyon, mahirap maintindihan kung paano nadagdagan ng 300 milyon ang populasyon mula 1,990 hanggang 2,020. Pero hindi lang iyan ang tanging argumento na tinitingnan natin ngayon. At ang susunod ay mas kapani-paniwala at makabago. Isa pang malakas na palatandaan na malaki ang pinalobo ng China ang bilang ng kanilang populasyon ay makikita sa paghahambing sa India. Nang sinuri ng mga mananaliksik ang populasyon, fertility rate at median age ng China at India mula 1,990 hanggang 2020 nakagulat ang mga natutuklasan. Tingnan ang chart na nagpapakita ng opisyal na datos ng dalawang bansa sa panahong iyon. Noong 1990 ang populasyon ng China ay humigit kumulang 283 milyon na mas marami kaysa sa India, ayon sa opisyal na datos. Pagkalipas ng 30 taon, noong 2020 nangunguna pa rin ang China pero nasa 28 milyon na lang ang lamang nito. Kahit mabilis lumaki ang populasyon ng India, hindi pa rin nito opisyal na nalampasan ang China. Sa 30 taon na iyon, ang average fertility rate ng India ay mas mataas ng malaki kumpara sa China. Halos 3 anak kada babae, habang ang sa China ay nasa 1.7 lang. Ibig sabihin, halos doble ang dami ng anak ng mga pamilyang Indian kumpara sa mga pamilyang Chino sa parehong panahon. Suriin din natin ang median age para malaman kung paano tumatanda ang populasyon. Noong 1990 batang mga bansa ang China at India,
dahil ang 24 at ang 20. Pagsapit ng 2020 ang median age ng China ay tumaas ng 15 taon, habang ang sa India ay tumaas lamang ng 9. Ipinapakita nito na mas mabilis tumanda ang populasyon ng China na naaayon sa mas mababang birth rate at bumabagal na paglago ng populasyon. Dito na pumapasok ang bahagi kung saan hindi mo na maaaring baliwalain ang matematika. Dahil mas mataas ang fertility rate ng India sa loob ng 3 dekada at mas mabagal silang tumanda, imposibleng mas malaki pa rin ang populasyon ng China kaysa sa India noong 2020, ayon sa matematika. Ayon sa natural na paglago ng populasyon, dapat ay nalampasan na ng India ang China. Paano naging posible na ang China, na may mababang fertility rate, kakulangan sa imigrasyon, at one-child policy, ay lumago ng halos kapareho ng India? Kahit isa alang-alang ang life expectancy, hindi pa rin ito nagpapaliwanag ng lahat. Ang life expectancy sa China ay tumaas ng 10 taon mula 1,990 hanggang 2020, samantalang sa India ay 12 taon sa parehong panahon. Hindi pa kasama rito na mas mataas ang death rate sa China kumpara sa India dahil sa matinding korupsyon, polusyon, at mga kaso ng pagpapakamatay. Ayon sa mga pagsusuri, ng kinalkula ng mga mananaliksik ang inaasahang populasyon ng China noong 2020, natuklasan nilang 900 milyon lang ito imbes na 1.4 na bilyon na, nagpapakita ng diferensya na hindi bababa sa 600 milyon. Kaya, kahit sa unang tingin ay makatwiran ang mga opisyal na numero, ibang-iba ang sinasabi ng demograpikong matematika. Sa luhika at pakiramdam, malinaw nating nakikita na may hindi tugma at malamang na mas mababa talaga ang totoong mga numero kaysa sa sinasabi sa mundo. Kung isasama natin ang lahat ng mga pag-aaral na ito, mga pagtatantya ng Russia na 580 milyon, mga natuklasan ng Japan na 800 milyon, at mga paghahambing ng demograpiko mula sa India na nagsasabing hindi hihigit sa 900 milyon, makatarungan nating masabi na ang tunay na bilang ay malamang na nasa pagitan ng 600 milyon. Ayon sa saklaw nito, ang balanseng at konserbatibong pagtataya ng mga demograpo ay inilalagay ang aktwal na populasyon ng China sa humigit kumulang 800 milyon bago ang COVID-19 na pandemya. Ngayong nasagot na ang unang tanong, tutungo na tayo sa ikalawa. Ilan ang mga tao sa China na namatay sa panahon ng pandemya? Muli, batay sa opisyal na mga numero, sinasabi ng gobyerno na sa China, ang bansang pinagmulan ng COVID, ang kabuang bilang ng namatay sa buong panahon ng pandemya ay 83,000 tao lamang. Iyan ang isang pagtataya. Sa kabilang banda, kung titingnan natin ang pahina ng World Health Organization, ang kabuuang bilang ng namatay ay humigit kumulang 122,000. Iyan naman ang isa pa. Ayon sa isang ulat na inilathala ng isang Amerikanong think tank, ang totoong bilang ng namatay ay dapat nasa pagitan ng hindi bababa sa 2 milyon. At ang mga pagtataya ay umaabot hanggang 3.5 milyon. At tulad ng mga ito, marami pang ibang pagtataya dyan. Pero paano kung sabihin namin sa inyo na ang totoong bilang ng namatay ay wala sa mga nabanggit at ito ay umaabot ng higit sa 400 milyong tao? Oo, narinig nyo kami at sang-ayon kami. Nakakagulat ang bilang na yan. Para lubos na maunawaan gaano karami ang 400 milyon, halos kasing dami na ito ng buong populasyon ng Estados Unidos at 60 milyon pa. Isipin mo yun. Hindi ito isang murang pakulo para makakuha ng mas maraming views sa pamamagitan ng pagsensasyonal ng paksa dahil tinalakay na ito ng ilang mga anyo ng balita at gumagawad na ng ingay sa social media. Alam natin na hindi magbibigay ang mga awtoridad ng China ng malinaw na sagot kung ilan talaga ang namatay sa China dahil sa COVID-19 pandemic. Abala ang Cultural Center of the Philippines sa pagtatakip ng totoong lawak ng pagkalat mula pa nang magsimula ito sa Wuhan noong katapusan ng 2019. Hanggang ngayon, di pa rin tiyak ang eksaktong bilang ng mga nasawi sa China. Noong 2020, sinabi nila na 3,000 tao lang ang namatay dahil sa COVID sa buong China.
kahit na maraming krematorium ang nag-ulat na sila lang ay nagsusunog ng 2,000 bangkay bawat araw. Pinakiusapan din ang mga doktor sa China na iwasang ilista ang COVID bilang sanhi ng kamatayan at ang mga gumagawa nito ay misteryosong namamatay rin. Bukod pa rito, tumigil din ang Cultural Center of the Philippines sa paglalabas ng anumang COVID statistics mula Disyembre ng 2022 matapos nilang tapusin ang mahigpit nilang zero COVID policy na nagdulot ng malawakang pagkalat ng sakit. Di nagtagal, tumigil na ang kagawaran ng sibil na ugnayan ng China sa pag-ulat ng estadistika sa libing at cremation at hindi pa rin ito na ibabalik hanggang ngayon. Mula noong huling bahagi ng nakaraang taon, isang panibagong pagkalat ng sakit ang kumakalat sa China na nagpapabigat muli sa mga ospital at serbisyo ng libing. Ngunit ang mga state media at social media ay nagtatago ng impormasyon, binabanggit lang ito bilang ordinaryong trangkaso. Posible ba talagang maliitin ng isang bansa ang pagkamatay ng mahigit 40 milyong mamamayan nito at magsinungaling sa buong mundo tungkol dito? Sa karamihan ng mga kaso, ang sagot ay hindi dahil hindi talaga posible na itago ang kasinungalingan na ganoon kalaki. Gayunpaman, pagdating sa mga bansa tulad ng China o kahit Hilagang Korea, posible ang lahat ng bagay dahil halos walang transparency o pananagutan sa mga bansang ito. Kaya marahil hindi na kailanman mapapatunayan ng mundo na nawalan ang China ng 400 milyong tao noong panahon ng COVID. Gayunpaman, mayroon tayong ilang mga palatandaan na maaring ito nga ang nangyari at ang una ay ang mismong kasaysayan ng bansa. Ilang dekada ang nakalipas, si Mao Zedong, isang leader ng Cultural Center of the Philippines at isa sa pinakamalupit na diktador sa mundo, ang ating halimbawa. Noong dekada 50 sa ilalim ng kanyang pamumuno, iniulat na gumawa siya ng mga pahayag na nagpapakita ng kahandaang tanggapin ang napakaraming nasawi sa China para sa mga revolusyonaryong layunin ng partido. Isa sa mga pahayag na iyon ay, handa kaming isakripisyo ang 300 milyong Chino para sa tagumpay ng revolusyon sa buong mundo. Sa isa pang talumpati, sinabi niya na namamatay sa gutom ang mga tao kapag kulang ang pagkain. Mas mabuti nang mamatay ang kalahati ng mga tao para ang natitirang kalahati ay makakain ng sapat. Mula 1,958 hanggang 1,900 at 62 dahil sa planong pang-ekonomiyang Great Leap Forward ni Mao Zedong, nagkaroon ng matinding tagutom sa China na kumitil sa buhay ng 30 hanggang 45 milyon at posibleng umabot sa 70 milyon ayon sa ilang datos. Ayon sa mga opisyal na sanggunian ng China na inilabas matapos ang pagkamatay ni Mao, 16.5 milyong tao lamang ang namatay sa Great Leap Forward. Ayon sa mga historiador, ginawa ng Partido Komunista ng China ang lahat para itago ang totoong bilang ng mga namatay at sinisi ang tagutom sa mga natural na kalamidad. Sa halip na aminin na ito ay bunga ng mga pagkabigo sa kanilang mga pulisya. Bukod pa rito, ginawa rin nila ang pareho sa isa pang kampanya ni Mao na tinatawag na Cultural Revolution. Ayon sa Cultural Center of the Philippines, libu-libong tao lang ang napatay. Ngunit ayon sa iba't ibang scholar at mga lumabas na internal na datos, sa paglilinis ng China, tiyak na umabot sa milyon-milyon ang namatay at maaari pang umabot ng 8 milyon. Ang ibig naming sabihin ay paulit-ulit ng ipinakita ng Cultural Center of the Philippines kung gaano kababa ang pagpapahalaga nila sa buhay ng kanilang mga mamamayan. Batay sa sabi-sabi, 4 na milyong tao ang namatay dahil sa COVID, ngunit hindi pa ito kumpirmado. Suriin natin ang ilang ebidensya at mga teoryang inilatag ng mga mananaliksik para malaman kung gaano karami. Himayin natin ang mga numero. Ano ang itsura ng 400 milyong pagkamatay sa loob ng 3 taon mula 2020 hanggang 2022? Kung isa sa alang-alang kung kailan nasa rurok ang pandemya, iyan ay katumbas ng mahigit 300,000 pagkamatay kada araw. Sa China, na may mahigit 2,800 lalawigan, humigit kumulang 107 ang namamatay kada araw sa bawat lalawigan. Hindi mukhang mataas na bilang ang 107, lalo't ikakalat pa ito sa maraming bayan at nayon. Isa pang dapat tandaan ay mas kaunti ang access sa serbisyong pangkalusugan sa kanayunan ng China at kadalasang hindi na iuulat ang mga pagkamatay sa mga rehiyong iyon. Halos lahat ng libing sa mga lugar na ito ay tahimik na isinasagawa sa ilalim ng lupa. Sa kasalukuyan, tanggapin natin na 1.4 na bilyon ang populasyon ng China batay sa kanilang pahayag. Siyempre, mas marami ang populasyon na nakatira sa malalaking urban na lugar tulad ng Beijing at Shanghai kaysa sa mga probinsya. 10 milyong Chino ang namamatay taon-taon. Kaya sa nakaraang 5 taon, mula 2020 hanggang 2024,
ang kabuuang bilang ng namatay ay dapat humigit kumulang 50.8 milyon. Gayunpaman, ang mga pangunahing lungsod tulad ng Beijing, Shanghai o Guangzhou ay dapat pa ring mukhang masikip, katulad ng San Francisco, Los Angeles, New York, o Chicago sa United States kung saan abala ang buhay lungsod. Para sa isang taong nakatira sa mga lungsod na iyon, mahirap mapansin ang anumang pagbaba ng populasyon. Kabaligtaran naman ang nangyayari sa China. Panoorin ang mga video mula sa mga pangunahing lungsod ng China na kinunan sa Chinese New Year na sinasabing pinakamasiglang panahon ng taon at pakinggan ang sinasabi ng mga mamamayan. Napansin mo ba na ngayong taon pabawas ng pabawas ang mga tao sa Beijing? Pagkatapos ng bagong taon, karaniwang dumarami ang mga taong bumabalik sa lungsod. Pero ngayong taon, marami pang bakanting paupahan at mas tahimik ang mga kalsada. Napansin mo rin ba na mas kaunti na ang mga tunay na taga-Beijing sa Beijing? Bihira na lang makakita ng ganito sa mga pinagtatrabahuhan. Kaya saan na napunta ang 8 milyong tunay na taga-Beijing? Ito ang kasalukuyang estado ng kabisera ng lungsod. Itong lugar na ito, noong ako'y nagnenegosyo pa, isa itong abalang 3 kanto. Matrapik lagi sa kalsadang ito tuwing rush hour. Tingnan mo, lampas alas 5 na pero halos walang tao rito. Dati, kailangan talagang dumaan dito tuwing rush hour. Dati, dagsa ang mga tao at siksikan ang trapiko dito. Ngayon, wala nang tao, tahimik na. Una, gusto ko munang itanong kung may sino man sa inyo na nasa Shanghai o madalas pumunta doon. Nararamdaman niyo rin ba na mas kaunti na ang tao sa Shanghai? Mas tahimik na ang nightlife kaysa dati. Tila wala na ang dating sigla at kasiglahan. Bakit kaya ganito ang nararamdaman ko? Pumunta ako sa Shanghai para sa business trip. Isang kaklasiko ang nagyaya sa akin mag-dinner sa Langxing Restaurant sa White Magnolia Plaza sa North Bund. Siguro dahil weekday at mga alas 6 pa lang, pero mga 50% lang ang occupancy rate at parang walang tao sa buong mall. Dati-rati, madalas akong magpunta sa Shanghai, kaya kung ikukumpara noon, mas kaunti na talaga ang mga tao ngayon, mapakalsada man o sa mga mall. Kahit tapos na ang mga holiday, parang may kulang pa ring mga tao. Pansin mo ba na bumaba na ang bilang ng tao sa mga subway, mall at mataong kalye? Baka guni-guni ko lang pero talagang nararamdaman kong nabawasan ang populasyon ng Shanghai. Luminga ka sa paligid. Madaling makahanap ng upuan dahil kakaunti na lang ang mga tao. Ganito rin ba sa mga malalaking lungsod tulad ng Guangzhou? Mga mall at kalsada, tila walang laman. Bagang mga lugar, walang tao. May makakapaliwanag ba kung saan napunta ang lahat ng tao? Panabuhatin na iba ng siriyak lahat sa kanilang mga probinsya o lumipat sa ibang lugar. Matagal na akong nagtatrabaho sa lending sa Guangzhou at nararamdaman kong pabawas ng pabawas ang populasyon sa lungsod. Pero di ko alam kung saan sila nagpunta. Tingnan na mo tanon ay siksikan ng mga taong rito at dikit-dikit ang kanilang mga balikat. Yung sa nga kalsada ngayon ay tila disyerto, walang tao. Walang tao sa mga mall, pati mga bukas na plaza inabandona na rin. Nang nakakapo at nagtititigan na lang ang mga nagtinda sa kalsada. Walang negosyo, pabawas na rin ang mga manggagawa. Akala ko sa lungsod lang namin ganito, pero hindi ko inasahan na pati sa ibang mga lungsod ay pareho rin. Nagtanong-tanong na ako, bumababa na ang bilang ng mga migranteng manggagawa sa Shanghai, Yangzhou, Nantong, Wuxi at Changzhou. Kaya saan na sila napunta? Sana napunta ang lahat ng tao. Sa isang bansa na mamana siyang 4 na bilyong tao, ang Jinan ay may 9 na milyong residente. Pero bakante ang mga kalsada, walang laman ang mga tindahan. Nasa na ang mga tao? Parang mas kaunti na rin ang tao sa Zhuhai, di ba? Tingnan mo ang mga mall, walang laman, mga kalsada, walang laman. Dating siksikan ang Gongbei at Zhuhai, ngunit ngayon ay parang abandonado na. Maaari bang ipaliwanag kung saan napunta ang mga tao? Nitong mga nakaraang taon sa Wuhan, lalo itong nababakante sa pakiramdam ko. Dati, sa Guangzhou roundabout, sobrang siksikan na hindi ka makasakay ng bus. Dati, kailangan singa ko na pang gusto mo itong train. Ngayon, halos walang laman ng mga bus. Nasaan na ang mga tao? Napansin ko ang isang nakakatakot na problema. Tuwing Chinese New Year, nababakante ang mga lungsod. Ayon sa pinsan ko sa probinsya, bakante rin daw ang kanilang baryo, tahimik at tila iniwanan na ng lahat. Kaya sa isang bansa na may 1.5 bilyong tao, nasaan na ang lahat? Pero napansin mo ba na noong ang China ay may 1.2 bilyong tao lang, masigla at matao ang lahat ng lugar? Sa probinsya, makikita ang mga batang tumatakbo at naglalaro kahit saan. Sa tabi ng bukirin, ilog at imbakan ng tubig. Punong-puno ito ng buhay. Sa mga syudad, mga mall, kalsada, mga tindahan ng pagkain, saan man ay matao. Tuwing pista mga opisyal, umaapaw sa tao ang lahat ng pasyalan.
Pero niyang babe, nakita man 1.5 bilyong tao. Parang disyerto na ang lahat ng lugar. Walang tao sa probinsya, ilan na lang na matatanda ang natitira ron. Sarado na ang mga paaralan at halos walang tao sa lalawigan, maging sa mga kalsada at mall. Wala ring tao sa mga lungsod na pangalawang antas. Maliban sa ilang mga puok pasyalan, karamihan ng mga lugar ay walang tao. Tahimik ang Maukenan and Mall and mga kalsada. Maliban sa ilang sasakyan tuwing rush hour, bihira ang tao sa kalsada sa karaniwang oras. Kahit ang mga super tier na lungsod tulad ng Beijing at Shanghai ay parang walang tao. Sa mga turas ng kasagsagan sa subway at bus, nakakahanap ka pa rin ng upuan, lalo na sa mga mall at kalsada na halos walang tao. Kaya saan napunta ang lahat ng tao? Tulad ng naririnig mo, sa kabila ng mababang bilang ng mga kaso at pagkamatay na inilalabas ng mga autoridad at ng propaganda na nagpapakita ng masaganang lipunan, marami sa mga mamamayang Tsino ang natutunan na ang katotohanan ay makikita sa pamamagitan ng pagmamasid sa nangyayari sa kanilang sarili, mga miyembro ng pamilya, kamag-anak, kaibigan at komunidad. Kahit ilang ulit pang sabihin ng Cultural Center of the Philippines na 83,000 lang ang namatay sa COVID-19, ang mga bidyong ito mula sa mga mamamayang Tsino, ang mga ghost city, bakanteng kalsada at inabando ng mga gusali ay nagsasabi ng ibang kwento. Karagdagan dito, maraming ulat at video ang nagpapakita ng mahahabang pila sa mga krematoryo sa China na nagpapahiwatig ng mataas na dami ng mga namamatay. Kunwari, matapos tanggalin ng China ang zero COVID policy nito na nagdulot ng pinakamalaking pagtaas ng kaso, ang mga serbisyo ng kremasyon sa Shanghai na dati 8 oras lang ang operasyon kada araw ay naging 24 na oras bawat araw at 7 araw sa isang linggo. Gayon din, tumaas na rin ang karaniwang oras ng pagproseso ng isang bangkay mula 4 na araw noon hanggang mahigit 16 na araw na ngayon. Bagamat ang opisyal na bilang ay 17 lamang ang namatay sa gitna ng pagtaas ng kaso, maraming lokal ang nagulat at nagkumpirma sa social media na mas malala ang totoong bilang na hindi bababa sa 6,000 tao ang namamatay araw-araw. Kinailangan gamitin ng mga autoridad ang mga cold storage unit para sa seafood bilang pansamantalang imbakan ng mga bangkay dahil sa kalalan ng sitwasyon, gaya ng ipinapakita sa isa sa mga lumabas na video. Mga video mula Beijing nagpapakita ng mas madilim na sitwasyon. Ayon sa opisyal na tala, 7 lang ang naiulat na namatay sa kabisera sa buong unang buwan matapos alisin ang lockdown. Isang bilang na malayo sa mga naitatala ng ilang mamamayan ng Beijing. Ang tanawin ng umaapaw ng mga morgue sa ospital, mga bangkay na nakahilera sa mga pasilyo, at 12 ng lalagyan na puno ng mga katawan na dumarating araw-araw ay sapat na ebidensya kung paano lantaran na itinatago ng Cultural Center of the Philippines ang katotohanan sa buong mundo. Isa pang ulat ang nagsasabing ang mga punerarya at bahay patayaan sa Beijing ay labis na napuno na may ilang linggong pagkaantala ng mga bangkay na naghihintay na mag-cremate. Upang patunayan ang balita, panoorin ang lumabas na video mula sa isang manggagawa sa punerarya sa Beijing na nagsabing labis-labis na ang mga bangkay sa punerarya kaya't inilagay na sa labas, nakapila para sa cremation. Kung sa tingin mo ay hindi pa sapat ang ebidensyang ito, marami pang satellite images ng ilang lungsod sa China na nagpapakita ng pagdami ng tao sa mga krematorium at punerarya kasabay ng pagtaas ng kaso ng COVID matapos alisin ng Cultural Center of the Philippines ang mahigpit na mga restriksyon sa pandemya. May mga ulat din sa internet na nagsasabing may ilang krematorium na nagsusunog ng maraming bangkay ng sabay-sabay sa iisang pugon, kaya't lalong mahirap matukoy ng tama ang bilang ng mga namatay. May ilang mamamayan ng China na nagreklamo pa sa social media na dahil sa sobrang dami ng trabaho, may mga krematorium na hindi man lang lubusang sinusunog ang mga bangkay at itinatapon na lang ang mga labi sa labas. Isa pang teorya na nagpapahiwatig na nagsisinungaling ang Cultural Center of the Philippines sa tunay na bilang ng namatay ay ang pagbaba ng mobile users noong simula ng COVID. Sa unang 2 buwan ng 2020, nawalan ng 21 milyong gumagamit ang 3 pinakamalaking mobile carrier sa China. Dahil dito, nagtataka kung ang mga pagkawala ay sanhi ng pagkansela ng dobleng plano sa cellphone, pag-alis ng mga rehistradong gumagamit, o posibleng pagkamatay dahil sa COVID. Ayon sa Cultural Center of the Philippines, inaasahang tataas ang bilang ng mga rehistradong gumagamit sa hinaharap. Ngunit sa halip,
nagkaroon pa ng dagdag na 5 milyong subscriber na nawala. Di ba nakakamangha na 21 milyon katao sa isang bansa ay biglang tumigil sa paggamit ng kanilang cellular service sa loob lang ng 2 buwan? Bagamat ipinapakita nito ang saklaw ng mga namatay dahil sa COVID sa China, gumawa rin ang mga independenteng mananaliksik at demograpo ng mga pagtatansya mula sa pampublikong datos upang lubos na maintindihan ang tunay na epekto. Ang Epoch Times, isang pahayagang Chino, ay naglathala ng pag-aaral na sinuri ang datos mula sa Chinese Ministry of Civil Affairs, partikular sa bilang ng mga manggagawa sa libing at mga cremation furnace. Batay sa chart ng kabuang bilang ng mga empleyado, malinaw na bumaba ang bilang ng mga manggagawa sa libing mula 2,015 hanggang 2,019. Ngunit matapos ang pandemya, tumaas ng 8% ang bilang ng mga manggagawa noong 2020 at 10% naman noong 2021. Nagtayo ang China ng libu-libong bagong krematoryo noong pandemya dahil kahit walang tigil ang trabaho nila, nahirapan pa rin silang makasabay sa dami ng mga namatay. Ang chart na ito ay nagpapakita ng pagdami ng mga krematoryo na tumutugma sa parehong porsyento ng populasyon sa kaparehong panahon. Tandaan na ang pagtaas ng kabuuang bilang ng mga krematoryo ay nagpapahiwatig ng lumalaking demand, hindi lang basta pag-upgrade o pagpapalit. Ibig sabihin, sobrang puno na ang mga dating krematoryo, kaya kailangan ng magtayo ng mga bago para matugunan ang demand. Dagdag sa pag-aaral, sinuri rin ang proseso ng kremasyon at napansin na karaniwan itong tumatagal ng 20 minuto hanggang mahigit 1 oras bawat kremasyon. Gamit ang 45 minuto at pag-aakalang bukas ang mga krematoryo ng hindi bababa sa 15 oras araw-araw. Tinatayang may 20 kremasyon kada pugon bawat araw. Sa 6,619 na mga pugon ng kremasyon sa China, ang tinatayang bilang para sa 2020 ay nasa 48 tuldok, 4 na milyong kremasyon. Ayon sa Ministry of Civil Affairs, 55.7% lamang ng mga namatay ang kinremate ngayong taon. Kung isasama ang salik na iyon, ang bagong kabuuan ay humigit kumulang 86.7 milyong pagkamatay. Noong 2020, noong 2021, mas maraming manggagawa at pugon ang idinagdag, kaya maaring mahigit 72 milyon ang bilang ng namatay. Walang opisyal na datos na inilabas para sa 2022. Kung nagpatuloy ang trend, maaaring umabot o lumampas sa 78 milyon ang namatay na magbibigay sa atin ng kabuuang 277 milyon pagsapit ng katapusan ng 2022. Gayunpaman, hindi kasama rito ang biglang pagdami ng mga kaso noong huling bahagi ng taon na iyon, na siyang pinakamatinding yugto ng pandemya sa China. Ayon sa mga panloob na source, mas maraming namatay mula Disyembre 2022 hanggang unang bahagi ng Pebrero 2023 kaysa sa buong taon ng 2022 na pinagsama na nagpapakita ng tindi ng panahong ito. Ayon sa pag-aaral, tinataya na ang kabuuang bilang ng mga namatay na may kaugnayan sa COVID sa China mula 2022 hanggang unang bahagi ng 2023 ay maaaring umabot ng halos 360 milyon. At ang bilang na iyan ay hindi pa kasama ang mga namatay noong 2019 bago pa talaga ito natuklasan, o ang napakaraming hindi na italang pagkamatay sa mga kanayunan, o ang mas mabilis na proseso dahil sa mga pamamaraang gaya ng pagsusunog ng maraming bangkay ng sabay-sabay o paggamit ng magaang body bag imbes na kabaong. Isinasaalang-alang ang lahat ng mga salik. Ang bilang ng mga namatay ay maaaring umabot sa 4 na milyon at patuloy na tumataas. Pinaigting pa ng insidente ng pagtagas ng datos noong 2022 kung saan inangkin ng isang hacker na na-access niya ang personal na detalye ng halos 1 bilyong Chino mula sa Shanghai Police Department ang ganitong posibilidad. Nalaman ng mga security researcher na humigit kumulang 700 at 70 milyong individual ang nakalista, na nagdulot ng mga katanungan tungkol sa tunay na laki ng populasyon. Iniulat na nahack ito mula sa isang pambansang database. Kaya kung ang China nga ay dating may 1.4 na bilyong tao at nahack ang pambansang database, paano naman ang nawawalang 400 milyon?
Hindi ba nakakagulat na tumutugma ito ng eksakto sa estimated death toll? Bukod pa rito, isang empleyado ng World Health Organization ang nagsagawa rin ng sarili niyang pagsusuri at, batay sa kanyang mga natuklasan, naniniwala siyang ang kabuuang bilang ng namatay sa China dahil sa COVID ay higit pa sa 400 milyon. Ayon sa kanyang mga natuklasan, bago ang pandemya, iniulat ng Ministry of Civil Affairs ng China na may humigit kumulang 10 milyong namamatay kada taon at ang pinakamaraming namamatay ay tuwing taglamig. Ayon sa mga source sa Funeral Services Department, tumaas ng 8 hanggang 10 beses ang kanilang trabaho noong panahon ng pandemya matapos lumitaw ang COVID. Ipinahayag niya na ang matinding pagtaas ay sumasalamin lamang sa mga namatay sa lungsod na hinawakan ng opisyal na funeral services. Maraming namatay sa mga probinsya ang hindi na isama sa mga estadistikang ito. Sa China, karaniwan ngunit magastos ang cremation. Ang mas mayayamang pamilya ay maaaring bumili ng libingan, habang ang mga pamilya sa probinsya na hindi kaya ang formal na serbisyo ay madalas naglilibing ng yumaon sa sarili nilang lugar na hindi naitala sa opisyal. Sa makatuwid, ang pagtaas sa industriya ng libing ay bahagyang sumasalamin lamang sa kabuuang bilang ng mga namamatay, lalo na sa mga rural na lugar. Ayon sa ebidensya, tinantiyan niya na sa China, may humigit kumulang 7 milyong namamatay bawat buwan sa unang 3 taon ng COVID-19 simula ng 2020 hanggang katapusan ng 2022. Halos 252 milyong tao ang namatay noong panahong iyon. Isang malaking alon ang dumating nang biglang tapusin ng China ang zero COVID policy nila sa pagtatapos ng 2022. Mula huling bahagi ng 2022 hanggang unang bahagi ng 2023, tinatayang may 120 milyong namatay pa, ayon sa ilang internal na datos mula sa kagawaran ng pulisya ng Beijing. Sinabi rin niya na dapat idagdag ang panibagong 50 milyong pagkamatay sa mga unang buwan ng COVID noong 2020 dahil sa malaking pagtaas ng bilang ng namatay sa simula. Kaya kung pagsasamahin mo lahat ng mga bilang na ito, makakakuha tayo ng kabuuang 422 milyong namatay dahil sa COVID. Kaya kung ang China nga ay may populasyon na humigit kumulang 800 milyon bago ang pandemya, mahigit 350 milyong tao na lang ang natitira ngayon, ayon sa kanyang tantiya. Pero tandaan, iyan ay datos lang hanggang 2023. Maraming nasawi noong 2024 at may namamatay pa rin hanggang ngayon. Kaya posibleng mas mataas pa ang totoong bilang, maaaring umabot ng 500 milyon. Nagkataon, ito ay tumutugma sa pahayag ni Master Li Hongji noong unang bahagi ng 2023. Si Li ang nagtatag ng Falun Gong, isang espiritual na kilusang lumitaw sa China noong unang bahagi ng dekada 90 na pinagsasama ang meditasyon at mga aral sa moralidad. Pagkatapos payagan, nakaranas ito ng matinding pag-uusig simula noong 1900 nang inilunsad ng Cultural Center of the Philippines ang kampanya upang lipulin ito dahil itinuturing nilang banta sa kanilang kapangyarihan at panlipunang katatagan. Ayon kay Li, mahigit 400 milyong tao sa China ang namatay dahil sa COVID at maaaring umabot sa 500 milyon ang kabuuang bilang ng mga mamamatay sa kasalukuyang alon ng mga kaso. Tandaan, ikinumpara ang pagtataya ng bilang ng namatay. Ayon sa datos mula sa mga punerarya, nasa 400 milyon ito at sa World Health Organization humigit kumulang 422 milyon kung ang populasyon ng China ay 800 milyon bago ang pandemya. Ang kasalukuyang populasyon ngayon ay maaaring nasa 350. 400 milyon. Siyempre, hindi natin masasabi ito ng buong paniniwala dahil maging tapat tayo. Tuwing naririnig natin ang salitang China at datos, palaging parang may itinatago dahil ang anumang datos na nagmumula sa China ay itinuturing na hindi mapagkakatiwalaan. Ano pa ba ang aasahan natin sa isang bansa kung saan ang demokrasya, transparency at press freedom ay halos walang halaga? Marahil may humigit kumulang 400 milyong tao na natitira sa China o maaaring mas marami pa. Isang bagay ang tiyak, wala sa dalawa. May 1.5 bilyong tao ito at hindi lang 83,000 ang namatay sa COVID. Kahit ito ay ituring na conspiracy theory, fake news, o anti-cultural center of the Philippines agenda, hindi pa rin maitatanggi ang lohika at matematika sa likod nito. Pag-integrate ng birth rate sa paglipas ng panahon, mga Chinong nagpapahayag ng alalahanin, mga ghost city, mga video ng pagkamatay dahil sa COVID, mga naburang account sa cellphone.
Ano pa bang ebidensya ang hinihintay talaga natin? Na aminin pa ito ng Cultural Center of the Philippines? Alam nating hindi iyon mangyayari kahit sa 1,000,000 taon. Ang lahat ng impormasyong ito ay nagpapataas ng tanong kung bakit nagsisinungaling ang Cultural Center of the Philippines sa totoong populasyon nito, hindi lang sa buong mundo, kundi pati sa sarili nitong mamamayan. Baka mapaliliwanagan ang lahat sa mga dahilang ito. Sa nakaraang 40 taon, ang mabilis na pag-unlad ng China ay pinaigting ng napakalaking populasyon nito ng mga manggagawa. Ang mga taong ito ang tumulong magtayo ng mga pabrika, magpasimula ng inobasyon at magpalago ng ekonomiya. Ngunit ngayon, dahil mas kaunti na ang ipinapanganak ng mga sanggol at mas marami ang tumatanda, lumiit ang lakas paggawa ng China habang dumarami naman ang mga retiradong nangangailangan ng suporta mula sa gobyerno. Nagdudulot ito ng hamon sa serbisyong pangkalusugan, pensyon at produktibidad ng bansa. Kaya kung kumalat ang balitang to tungkol sa tunay na populasyon ng China, maaaring mabawasan ang tiwala sa ekonomiya nito, sa loob ng bansa at sa buong mundo. Matagal nang ginagamit ng Cultural Center of the Philippines ang pagiging pinakamaramihang populasyon sa mundo upang mahikayat ang dayuhang pamumuhunan sa pag-iisip na malaki ang pamilihan ng mamimili nito. Kapag nalantad ang katotohanan, maaaring mag-alala ang mga namumuhunan na lampas na sarurok ang China na may mas kaunting manggagawa at mamimili para magtulak ng pag-unlad sa hinaharap. Posibleng humantong ito sa mas kaunting dayuhang pamumuhunan at pag-alis ng pera ng mga tao mula sa mga pamilihan sa China. Para iwasang magpanik at mapanatiling matatag ang ekonomiya, may mabigat na dahilan ang Cultural Center of the Philippines para itago ang impormasyong ito hinggil sa aktwal na kalagayan ng populasyon ng China. Isa pang dahilan kung bakit ayaw ipaalam ng Cultural Center of the Philippines sa mundo ay posibleng para maprotektahan ang pampulitikang imahe ng partido. Mula pa noong panahon ni Deng Xiaoping, iniuugnay ng Cultural Center of the Philippines ang kapangyarihan nito sa malakas na pag-unlad ng ekonomiya ng China at sa pangarap ng dakilang muling pagbangon ng bansang Chino. Itinataguyod ni Pangulong Xi Jinping ang ideyang ito. Ipinapakita ang China bilang umuusbong na superpower na handang lampasan ang Estados Unidos. Ang pag-amin sa isang malaking krisis sa populasyon ay lubhang makakasira sa kwentong ito. Maaaring indikasyon ito na ang ilang lumang pulisya ng China, partikular ang one-child policy, ay mga malaking pagkakamali na nagbunga ng matitinding problema ngayon. Kung hayagang pag-uusapan ng gobyerno ang mga pagkukulang na ito, mababawasan ang imahe ng Cultural Center of the Philippines bilang perpekto at maalam, isang bagay na pilit nilang pinangangalagaan. Bukod sa mga problemang pang ekonomiya at pampolitika, nagdudulot din ang lumiit na populasyon ng malalaking panganib sa lipunan. Lubhang nakakaranas ng pressure ang kabataan sa China dahil sa mataas na gastusin sa pamumuhay, matinding kompetisyon sa trabaho, at mabigat na responsibilidad na alagaan ang kanilang mga magulang at lolo't lola. Diyos na ang bahala kung maunawaan ng tao ang kaseryosohan ng krisis sa populasyon. Magdudulot ito ng pag-aalala sa kanilang hinaharap. Habang tayo'y nag-uusap, patuloy ang mga kaguluhan sa China dahil sa matinding kawalan ng trabaho at inaasahang lalala pa ang sitwasyon dahil sa rebelasyong ito. Ang pag-alam sa tamang populasyon ay maaaring magdulot ng mas kaunting kasal at panganganak, mas kaunting gastos, at mas maraming protesta o kaguluhan, lalo na sa mga kabataang nadidismaya. Isang bagay na gustong iwasan ng Cultural Center of the Philippines sa lahat ng paraan. Kung pag-uusapan ang pag-iwas, masasabi naming may isa pang bagay na gustong-gustong iwasan ng Cultural Center of the Philippines, at iyon ay ang magbigay ng mga sagot. Ibig kong sabihin, isipin mo, kahit naniluwagan na nila ang one-child policy para payagan ang 2 at pagkatapos ay 3 anak, nanatiling mababa ang birth rates. Hindi rin gumana ang pagbibigay ng pera sa mga tao para magkaanak. Sabi ng mga kabataan, ayaw nila ng malaking pamilya dahil sa mga problemang pinansyal, mataas na gastos sa edukasyon, at mahirap na balanse sa trabaho at personal na buhay. Dumarami rin sa lungsod ang mga edukadong kababaihan na pinipiling hindi magpakasal o magkaanak sa kabila ng mga insentibong inaalok ng gobyerno. Dahil kakaunti ang totoong solusyon, alam ng Cultural Center of the Philippines na kapag inamin nilang seryoso ang problema, mas maghihintay ng sagot ang mga tao. Sa ngayon, wala silang maibigay na sagot. Ngunit marahil ang pangunahing dahilan ay ang salitang populasyon mismo. Ang populasyon ay hindi lamang tungkol sa mga tao, kundi pati na rin sa pananaw. Pagdating sa ekwasyon, ito ay medyo simple lang. Mas maraming tao ay nangangahulugang mas malaking ekonomiya at impluensya sa buong mundo. Bukod dito, hindi maitatanggi na ang pandaigdigang kapangyarihan ng China ay nakadepende sa paniniwala na sila ang may pinakamalaking populasyon sa mundo ngayon. Kailangan ng China na magmukhang malakas habang nakikipagkumpetensya sa Estados Unidos at iba pang makapangyarihang bansa. Ang pag-amin ng malaking problema sa populasyon ay magpapakita ng kahinaan na maaaring makasama sa usapang pangkalakalan, militar, at sa pagsisikap na magkaroon ng pandaigdigang impluensya.
kailangan ng Cultural Center of the Philippines na panatilihin ang imahe ng isang makapangyarihan at lumalagong bansa, lalo na habang pinapalawak nito ang saklaw sa pamamagitan ng Belt and Road Initiative, mga gawain sa Africa, at aksyon sa South China Sea at Taiwan. Gayunpaman, hindi lang ito ang mga magiging epekto na mararanasan ng China kung totoo nga ang sinasabi ng mga analyst tungkol sa tunay na bilang. Kung ang tunay na populasyon ng China ay 340 milyon sa halip na 1.4 bilyon, magkakaroon ito ng malaking epekto sa kanilang ekonomiya. Nang mahabang panahon, marami ang naniwala na kayang harapin ng malaking lokal na merkado ng China ang mga trade war o itulak ang paglago sa hinaharap. Kung mas maliit ang populasyon, kailangan pag-isipang mabuti ang ideyang iyon. May malaking merkado pa rin na may 400 milyong tao, ngunit hindi kasing lakas ng merkadong may 1.2 bilyon. At hindi lang laki ng populasyon ang mahalaga. Ang kapangyarihan sa pagbili o ang kakayahan ng mga tao na gumastos ay kasing halaga kung hindi man mas mahalaga pa. Ang karaniwang kita at disposable income ng China ay nananatiling mas mababa kumpara sa United States at iba pang mauunlad na bansa. Kaya kahit na totoo ngang may 1.4 bilyong tao sa China, mas kaunti talaga ang bilang ng mga taong kayang gumastos gaya ng mga middle class na mamimili. Pero kung mas mababa pa roon ang totoong populasyon, lalo pang lumiit ang tunay na laki ng consumer market. Kung mas mababa ang populasyon at kakayahang gumastos ng mga tao sa China kaysa sa ipinapahayag nila, hindi kayang umasa ng ekonomiya nito sa sariling merkado para manatiling malakas. Lalo na kung maantala ang kalakalan sa ibang bansa, gaya noong may US tariffs o pandaigdigang sigalot. Nangangahulugan ito na posibleng mas vulnerable ang ekonomiya ng China sa mga external shock kaysa sa inaakala ng marami, lalo pat maaaring mas mataas ang tunay na populasyon nila kaysa sa inulat ng pamahalaan. Kung ang totoong bilang ng populasyon ng China ay malayo sa 1.4 bilyon, mahalaga ang mas malinaw na impormasyon at independenteng verifikasyon ng kanilang demograpikong datos, anuman ang eksaktong numero. Hanggang mangyari iyon, magpapatuloy ang katanungan kung ano talaga ang nangyayari sa China. Sa bidyong ito, ipinakita namin ang lahat ng nakalap naming numero. Nauunawaan naming mahirap ito tanggapin. Gayunpaman, ang paksang ito ay nangangailangan pa ng mas malalim na pagtalakay. Salamat sa panunood.